Manigong bagong taon sa lahat. Ako po ay masaya sa atin pong gawain sa Panginoon. Maraming salamat especially po kay Pastor Boyet, sa inyo lahat. Answered prayer po kayo. Ang tanging layunin po natin ay lumago po yung mananampalataya sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At wala pong ibang source yan kundi yung Bible. Okay? Yung atin pong teksto po doon po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 hanggang 5. Ito po yan. Kung ano po yung layunin ni Apostle Pablo, ay yun po yung layunin po namin sa buhay na ito. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Yan, ang sabi ni Pablo, nung siya po'y dumating sa Corinto, ay hindi dahil sa kanyang kagalingan ng speech o sa kanyang sariling talino. Ngunit ang kanyang ipinapahayag po ang dahilan kung bakit siya naparoon sa Corinto ay taglay po niya yung testimony of God. Ano yung testimony? Yung patotoo ng Diyos. Okay? Sa atin pong pananampalataya, natatandaan niyo ba kung kailan kayo naniwala sa Panginoon? Ang tao pong sinabing mananampalataya, merong panahon sa buhay niya na meron siyang nakitang katotohanan at yun ang nagbigay sa kanya ng batayan para maniwala. Tama? Sa religion po, hindi ganon. Pinanganak ka na doon, kaya nandoon ka. Pero wala kang maliwanag na alam. Basta pagligo, nagsisimba, simba, pero wala kang maliwanag na alam. Tama ba? Makaka-relate sa akin dito yung nakakaunawa talaga. Okay. Pero dadating sa buhay na isang taong nagtatanong ka kasi. Yung tao po kasi natural yung nagtatanong. Kasi built-in po sa tao yung reasoning. Nag-iisip ka, di ba? Ako po, yung apo ko, ilang taon yung apo ko? 3 years old yata, 4 years old. Sabi nung nanay tatay niya, ano kaya mag-adapt tayo ng lalaking bata? Kasi mga babae lahat sila, 3 eh. Sabi niya sa English, kasi English speaking, mahirap pag-alaga ng bata. Magulo sa bahay. 3 years old, bakit alam niya yon? Mabilis po yung kanyang pag-iisip at that age. Kasi nakikita siguro niya. Well, hindi nakakapagtaka yun kasi tayo po mga tao, built-in sa atin yung reasoning. Alright? Ayun po, minumulat ko yung kaisipan ninyo sa tunay na pananampalataya. Una, pag ikaw ay Kristiyano, ang batayan mo lang talaga sa pananampalataya sa panahon na ito, itong Biblia. Tama ba? Kasi wala naman tayo sa panahon ng first century. Bakit natin kinikilala, bakit tayo naniniwala? Dahil sa Biblia. Ngayon po, sa patuloy na pag-aaral, ang ating nakikita, ano ba yung totoo? Ang aking naging isipan po noon, maniniwala ka na rin lang, tiyakin mo na. Baka yung pinapaniwalaan mo, hindi naman totoo. Talo ka, di ba? So, patuloy po yun. Patuloy na nagsasaliksik ka, hanggang dumating ka sa puntong, naging matibay ang iyong pinagsasandigan ng pinapaniwalaan, di ba? And then sabi ni Pablo po sa 2, so ang dala po niya ay ang salita ng Diyos, yung testimony of God. Bakit? Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Determinado po si Pablo na every time na siya itatayo at haharap sa mga tao, ang isa lamang na nais ang ipahayag ay yung Kristo. Yung Kristong ipinako sa krus. Yun lang po yung mahalaga kay Pablo. Then sa 3 po. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan. Tanggap niya yung may kahinaan po. Acknowledge po ni Pablo yung kanyang limitation.
Sabihin, hindi siya nagyayabang. Marami kasing preacher, mayabang lang eh. Pero walang laman. panay kulog lang ba? Panay kidlat. Pero walang ulan. Dapat may ulan, di ba? At may katakutan. Yan po yung tao, kamukha ni Pablo. At may lubhang panginginig. Kahinaan po ng laman. At yan po ay tanggap ni Pablo. 4. At aking panalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, ang sabi niya, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, every time na haharap sa mananampalataya, ang kanyang ninanais na matanggap ng tao, hindi yung karunungan ng tao, kundi yung Espiritu ng Diyos at yung kapangyarihan nagbumula sa kanyang salita. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga, yan po yung nasa relihiyon. Wala silang ibang natututunan kundi sinasabi ng preacher. Kaya ang loyalty nila nasa preacher. Kung ano sabihin ng leader, yun ang gagawin. Kaya maraming tao sa mga churches inaabuso, inaalipin, tinatakot, pinanatiling bulag. Yan po yung relihiyon. Pero siyempre, mas marami yung gusto. Tama ba? Kasi, kung gusto mong makatakas sa ganung uri ng kalagayan bilang isang taong relihiyoso, ang kailangan mong matanggap, ang sabi, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Nasaan ba yung kapangyarihan ng Diyos? Nasa karunungan. Nasaan ang karunungan? Nasa kanyang aklat. Hey, nakakatamad mag-aral, pastor, nakakatamad pag-isipan mga yan. Pero alam ninyo, ayon sa mga neuroscientist, yung uri ng pagiging active ng ating brain, tumutulong yan sa sustenance ng ating physical health. Bakit? Kasi sabi nila, yun daw brain natin, pag yan ay patuloy na lumala at active sa natututunang bagay, nagre-regulate ng mga hormones ng katawan natin. Pero pag wala nang natututunan yan, ay malapit dyan yung Alzheimer's. Nagiging stagnant. Dapat maging active. And the best way po, ma-maintain yung ganun, is study na scriptures. Di ba? Sabi nga, di ba, ang taong walang natututunan, nananatili isip mo sa nakaraan. Pag ang isip mo nasa nakaraan, punong-puno yan ng negative o positive? Negative. Lalo na yung mga jowa na nag-break. Move on ka na. Dito ka na sa bago. Ganon din po yung ating learning. The more na may natututunan ka, the more na nababago yung iyong pag-iisip, the more na magiging healthy ka. Yan po yan. At gaganda at gugwapo. Tinan niyo ako. Mukha bang 64 na? Hindi pa. Joke lang. Okay. So yung ating pong pag-aaral ngayon, nais ko ipakita sa inyo, yung hindi nakita ng marami ngayon. Kasi karamihan po sa mga mananampalataya ngayon, wala nang interest po sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Nakafocus lang sa entertainment. Yung preaching ng pastor, I have nothing against that. Basta ina-encourage ka and everything. Pero hindi lahat ay preaching. Kasi most of the time sa preaching, sermonan ka, patatawanin ka, paiyakin ka, paglabas mo ng church, may naalala ka? Wala kang naalala. Di ba? Ganun naman eh. Ang goal po natin ito po, bakit may pastor? Tinan niyo po, Ephesians chapter 4, verse 11 po, tinan niyo.
At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang iba'y ebanghilista at ang mga iba'y pastor at tagapagturo. Pastor and teacher. Ngayon, ano yung layunin? Bakit naglalagay ang Diyos ng preacher dito? Bakit may pastor dito? Tingnan niyo yung 12. For the what? Perfecting of the saints. Alam niyo, nung hindi ko pa talaga naunawaan yung Biblia, bagamat nagpapastor na ako, ang isip ko sa perfecting of the saints, yung bang mabuhay sila ng walang kasalanan. Until I learned, hindi mape-perfect ang flesh. Ang pinaperfect ay yung understanding. Kaya ang sabi, renewing of the mind. Yan ang perfection. Tingnan nyo, comma. Yung perfection po, yun po yung paglago sa kaalaman. Anong kasunod? For the work of the ministry. Pag ang isang mananampalataya, lumalago yung kaalaman, automatic yung work of the ministry. Kaninong ministry? Kaninong gawain? Sa atin? Sa tao? Sa Diyos. Huwag nyo yung pumayag na yung gagawin nyo, ginagawa nyo sa tao. Do it for God. Gawin mo para sa Diyos. Yan mahalaga. For the what? Pangatlo, edifying of the body of Christ. Ano yung edifying? Paglago. Hindi, kasi iba naman, paglago, ang iniisip, number. Dapat dumami yung membro. Kaya araw-gabi talagang lahat kayo mag-house to house kayo. Maglista kayo ng kung ilan ang pinuntahan yung bahay at patanggapin nyo kay Kristo. Ilista nyo kung sino tumanggap at hindi tumanggap. Pagdating ng linggo, magre-report ka. Pag wala kang ginawang ganyan, sermonan ka ng pastor. Ang mga tao, pinupos sila magparami ng miyembro. Ang nangyayari, maraming miyembro nga, ang problema, yung kaligtasan, hindi pa alam. Dahil sa dami ng miyembro, hindi maliwanag ang kaligtasan, siyempre, madaling takutin yon. Pag tinakot ng tinakot, kontrolado mo sila. Hindi ganoon. Ang edifying of the body of Christ, lago sila sa kaalaman. Tinin 13. Till we all come in the what? The unity of the faith. Meron na bang unity of the faith ngayon? Meron na. And of the what? The knowledge of the Son of God. Kaninong karunungan? Knowledge of. Karunungan nino yan? Ni Kristo. Nice ba nating maunawa yung karunungan ni Kristo? Yes. Unto, yun po yung goal, a perfect man, under the measure of the stature of the fullness of Christ, ang sabi niya. Yung maabot mo yung measure ng kaalaman na nais ibigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa mananampalataya. Posible ba yun? Opo. Kaya binigay sa atin ito Tignan niyo po yung 14. That we henceforth be no more children. Alam po ninyo, hindi ka dapat mananatiling bata. At ang pagiging bata, mula nung nakakilala ka sa Panginoon, naintindihan mo yung gospel of Christ, pero hindi ka hinto doon. Patuloy kang lalago sa kaalaman ng bagay na yan upang ikaw ay hindi manatiling bata. Di ba? Pag ikaw ay meron ka isang kumpanya, pwede ka bang tumanggap ng empleyadong bata? Magagamit ba yung bata sa tamang trabaho? Di ba bawal yon? Child labor. Di ba? Sinong tinatanggap para matanggap na isang kumpanya? Yung capable na magtrabaho. Tama? Gusto ba natin magtrabaho sa Diyos? Yes, so huwag ka manatiling bata. Kasi hindi ka mailalagay sa payroll. Hindi ka tatanggapin. Kasi hindi ka qualified. Tama? Ang tinatanggap, yung capable. The same thing po yan sa gawain ng Diyos. Ano pa? Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Ano yung sabihin? Kasi yung mga bata, kahit anong pakita mo, pinapaniwalaan lahat, di ba? Ano sabihin ng tatay, ni nanay, pinapaniwalaan lahat.
Pero dapat hindi ngayon, di ba, sa education, sa mga teacher, anong dinedevelop natin sa education? Critical thinking ng mga bata. Ibig sabihin, hindi lahat ng narinig mo at nabasa mo, paniwalaan mo agad. Magbigay ka ng reservation, gaano katotoo yan. O titingnan mo, totoo ba ito o hindi? Meron naman tayong standard. Kaya dapat alamin mo yung standard mo. Alam mong gamitin dapat, di ba? By the sleight of men, ano yung sleight and cunning craftiness kasi maraming mandaraya ngayon. Baka, wag na akong mangyari. Makita ko yung young people dito kasama nung mga tao ni Kibuloy na mamali mo sa McDo, sa Jollibee. Yung mga fourth watch, graduate ng nurse, bandang huli, namamalimos din sa mga bus. Sasasabihin, paglilingkod daw sa Diyos. Iniwanan yung magulang kasi yun daw ang tawag sa kanya ng Diyos. Diba? Pandaraya. And they lie in wait to deceive. Kaya mahalaga po, yung isang mananampalataya, maliwanag yung doctrine. Bakit mahalaga yung doctrine? Sabi na iba, doctrine divides, Brad. Ayaw namin yan kasi mag-aaway-away kami. Anong gusto mo? May unity kayo, pero nandun kayo sa false doctrine? O nai-establish yung tamang doktrina? The fact is, kaya binigyan tayo ng Bible ang pangunahing dahilan po, doctrine. Tignan nyo, 2 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God. Ito po yung kasulatan ng Diyos. At ito'y binigay ng may kinasihan. Pag sinabi inspiration po, yun po yung breath of God. Buhay po yan, may kapangyarihan. And is profitable for what? Number 1, doctrine. Bakit po mahalaga yung doctrine? Tignan yung 10. Ito po nanineglect na marami. Ayun But thou hast fully known my doctrine. Anong kasunod? Manner of life. Yung uri ng buhay, kasunod. Kasi kung anong laman ng isipan mo, yun ang manner of life mo, di ba? Kung ang doktrina mo mali, mali na rin yung manner of life. Kung ang doktrina mo, ang kaligtasan ay batay sa gawa, sa pagsunod sa kautusan, anong manner of life mo? Magiging palahusga ka. Kasi palagi ka nagsisimba, yung mga tao sa labas hindi nagsisimba, ang tingin mo, mas righteous ka, sila, makasalanan sila, so hahatulan mo sila. Pero ang totoo, pareho lang kayo sa laman. Don't tell me wala kang ginagawang mali. Patago. So mali. Pero pag tamang doktrina, nakita mo yung gospel of Christ, ay pambira. Kamukha ng sinabi kanina, hindi ka na nag-iisip ng kasalanan. Bakit? Kasi tinapos ni Kristo. Okay. Ito po yung gusto kong puntusan. Okay. Yung ating pinag-uusapan po, ang buong Bible po, yan po yung, ang laman po ng buong Bible ay itong tinatawag na Old Covenant at saka itong ating makita na ginawa ng Panginoon yung pong New Covenant. Anong kaibahan yan? Kasi po, dapat nating maunawaan ito kasi pag Kristiyano ka, naniniwala ka sa Biblia at pag hindi mo inaral yan, malilito ka talaga. Kaya marami po lito sa kanilang pinapaniwalaan. Alam po niyo kung bakit lalo po akong nagiging mainit sa pag-aaral ng Biblia kasi nandito po ang pagpapaalam ng Diyos. Sabi ko nga ngayon kumisan, siyempre, may problema rin tayong nakikita. May takot ka pa rin. Pero sabi ko, pambira. 30 plus years na akong binuhay ng Diyos mula no ako'y naniwala. 64 na ako, this 2025. Kaya, ang prayer ko, maraming tao makarinig ng turo na ito para maiwanan ko man lang ito sa kanila. Alright, ganito po yan. Bakit po sinasabi natin ang kaligtasan ay biyaya at bakit hindi tayo naniniwala sa mga bagay na nakikita nating pinapaniwalaan ng marami ngayon kamukha ng tribulation period, ng the end of the planetary world, ang kaligtasan sa iba nawawala,
Sa ibang kaligtasan at ang kasalanan patuloy na pabalik-balik sa isip nila, bakit hindi na tayo naniniwala sa gano'n? Ito po yung dahilan. Una, kung ating pong uugatin yan pong pinagmulan nating mga tao ay galing po kay Adam. Yung Adam po na tinutukoy, yan po ay ito yung tinawag na man. Hindi lang po particular yan sa lalaki. Ito po yung sabi ng Biblia sa Genesis chapter 5 verse 2. Male and female created he them and blessed them. Sino raw nila lang yan? Lalaki at babae. And called their, plural, hindi lang isa. Name what? Adam or Adam. So yung pangalang Adam, applicable din po sa parehong babae at lalaki. Because basically, ibig sabihin po na Adam is man, tao. So hindi reference siya sa isa lang tao, kundi general po yan na tao. The good thing po, may proof po tayo niyan na this couple po, itong creation na ito ay nagmula po dun sa Garden of Eden. Nandito po sa lugar na ewan ko po kung narinig nyo na, ancient Near East. Lugar po yan. Yan po yung tinatag na Mesopotamia. Pag tinignan niyo yung Google, ang sabi, ito yung cradle of civilization. Ano ibig sabihin? Diyan po nagmula ang mga tao hanggang sa dumami sila. Anong lugar yan? Yung Babylon, yung Assyria, yung Nineveh, yung Egypt, itong Jordan, and Palestine. So, totoo, sinasabi ng Bible, dito nagmula ang tao. At hindi lang po kwento yun. Before the Second World War, from 18 to 1900s, maraming British geologists naghukay dyan. Ano lang sila, curious lang sila sa mga ancient places na yan. Actually, ang nakita nila, mga lupa na lang, mga parang mga bundok tambak-tambak. Nung naghukay sila, ay pambihira, ang nakita nila, unang-una yung temple ng King Sargon, isang Assyrian king, at nandoon yung pinakamalaking university during that time. Anong nakita nila? Ang dami pong clay tablets, yung cuneiform ang sabi, at yung languages nila, yung ancient language na tinatawag nilang Sumerian at saka Akkadian. Doon po nagmula yung Hebrew language, Aramaic language, etc. At nakita po nila sa writings yung istorya tungkol sa flood ni Noah, yung story about creation of man. Ang dami pong nakita doon na laman mismo nung Genesis natin. Ibig sabihin, estimate po, if this is around 4,000 BC, alam nyo ba, dumating po sa panahon ni Abraham, 1900 BC. Ibig sabihin po, before Christ, yung early century. Yung binabasa po nating Genesis, yung Old Testament, kanya pong kinukwento at sinasabi, yun nangyari mula kay Adam hanggang sa panahon na ito. Ang nakita po nung mga naghukay, totoo lahat, yung nakasulat dito. Nung naghukay po sila, hindi naman nila layunin na patunayang totoo yung Bible, hindi. Curious lang sila kasi mga geologists siya, naghahanap ng mga ancient artifacts and everything. But nung kanilang nahukay, eksakto po kung ano sinasabi ng Genesis, especially yung mga writings ng pag-uusap ng King Sargon at saka ni Jehu ng Bible, yung kanilang event, ni Abraham, etc., pati yung Jericho, nandun lahat. Kaya nung nakita ko po, ako mismo nagulat, tama yung Bible. So, ito yung record po ng truth mula umpisa.
Ngayon, tayo bilang Kristiyano, paano umabot tayo dito? Alam naman natin, dito sa panahon po ng ancient Near East, ang kausap po dito ay yung Israel. Yung Old Covenant Nation Israel. Nung sila po yung nasa Egypt, lumabas, naging nation. Okay. Ang buod po ng Bible natin, makita natin itong Old Covenant at saka yung New Covenant kanino? Dito po kay Abraham. Sa Genesis chapter 12. Yung laman po ng Bible, yun po ang laman. Tingnan po natin Genesis 12, 1-3. Sa mga Israel. Una po ito, sabi niya, Now the Lord said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Yun pong land, yan po yung pinag-aawayan ngayon dyan sa Middle East. Lagi ba yan? Yan po yung pangako ng Diyos kay Abraham na dapat tinanggap ng Israel. Kaya lang po, yung land na yan, papakita ko mamaya, wala na yan. Verse 2, And I will make thee of a what? Great nation. So you have a nation. Tapos, verse 3, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. In thee shall all families of the earth be blessed. Ano ibig sabihin? Nung ibinigay po kay Abraham yan, especially, nagkaroon ng special position na po yung great nation Israel. Ano ibig sabihin? Yung blessing ni naman, kung gusto mo matanggap blessing ng Diyos, lalapit ka sa Israel. Pag kinalaban mo Israel, kalaban mo ang Diyos. Alright? So, meron kang blessing. Yan. Para po yan sa seed of Abraham. Tanong, sino ba yung lahi ni Abraham? Tignan niyo po maigi, Genesis 22, verse 17. That in blessing I will bless thee, si Abraham. In multiplying, I will multiply thy seed as the what? Yung seed niya will be as the stars in where? Heaven. Tapos, sabi niya, and as the what? As the sand. Saan? On the seashore. Anong tinutukoy po? Alam po niyo, pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi pwedeng literal lahat na unawain mo. Kunyari, nabasa mo yung stars. Literal stars ba ang tinutukoy doon? Hindi Nanganganak ba si Abraham ng star? Nanganak ba si Sarah ng star? So hindi. It's a figure of word. O yung sand. Nanganak ba si Sarah ng sand? Hindi. Pinapakita po yung nature na magiging seed ni Abraham. Anong tinutukoy dyan? Yung seed po ni Abraham, dalawang uri. One is heavenly, and the other one is what? Ito ay earthly. Makalupa. Pag sinabing earthly, yung lahi ni Abraham, yung pinanganak sa lahi ni Abraham, ang pinag-uusapan yung pinanganak sa laman, sa flesh. Pero pag pinanganak siya sa espiritu, yung heavenly. May pinapanganak ba sa espiritu? May pinapanganak ba sa laman? Yes. Tingnan niyo Galatians chapter 4, 29. But as then that he was born after the flesh, physical, persecuted him that was born after the spirit. Ano pinag-uusapan po dyan? Ang pinag-uusapan dyan, yung mga Hudyo na pinanganak sa laman at yung mga Hudyo na pinanganak sa espiritu, magkaiba na. Alright? Romans chapter 9, verse 6, tinan nyo. Not as though the word of God that taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Yung lahat daw ng Israel, hindi tinuturing na Israel yung iba. Bakit? 7. Because they are the seed of Abraham, are they all children? But in Isaac shall they seed be called. Kung sila ba ilahi ni Abraham, anak ba silang lahat? Ang sabi niya, 8.
That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Yun po yung pinanganak sa Espiritu. So ano ibig sabihin? Ang tinutukoy na lahi ni Abraham, dalawa. Yung physical, biological, na kilala ng marami na Israel sa panahon ni Moses. Pero merong lahi ni Abraham na tinaguri yung mga stars, pero sila ay spiritual and heavenly people. Okay. Dito, sa kalupaan, yung lahi ni Abraham, sino yun? Yung pinanganak galing sa lahi nino? Ni Jacob. Si Jacob, ilan na naging anak? 12. Mula sa 12, dyan po nabuo yung physical nation Israel. Tama? Dapat kabilang ka sa 12 tribes para ikaw ay may sangkap sa Israel. Tama? Pero kay Abraham, sino yung seed ni Abraham? Galatians 3 po, tinan nyo. Magkaiba na ito. 28 and 29. There is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all marami, but ye are one. Saan? Mahalaga po yung preposition. Dapat sigurado kang you are in. Are you in Christ Jesus? In Christ Jesus, nakita nyo, wala nang pinag-uusapang lahi, wala nang pinag-uusapang antas ng buhay, walang pinag-uusapan malalaki, babae, tinitingnan nyo. Ang tingin sa kanila, isa na lang, na sila ay na kay Kristo. 29. If ye be Christ, kung ikaw ay kay Kristo, then are you what? Oh, Abraham's seed ka, and heirs according to the promise. Kasama ka ba dyan? Ikaw ba yung na kay Kristo? Yes, kasama ka. Anong uri ng lahi ka? Sun or stars? Stars. Kasi hindi tinitingnan ang lahi mo. Hindi tinitingnan kung babae ka. Hindi tinitingnan kung anong antas mo. Pero dito, hindi. Tinitingnan dito kung sino yung tatay mo. Sino yung tribo mo. Ano yung bloodline mo. Dapat belong ka sa 12 tribes. Kung hindi, out ka sa Israel. Alright? The same din po ng promise. Ang promise po, yun ang blessings. Ang blessing po dito, dahil sila ay physical. Dahil dito sila ay heavenly, anong promise nila? Heavenly. Pag sinabi physical, earthly, makalupa, physical nakikita. Pag sinabing heavenly, nakikita ba? From 4000 BC, 1900 BC, natapos po ang, sabi niya, 400 years, yung lahi niya magiging alipin sa Egypt. Dito po binigay yung law of Moses sa Israel paglabas. Bibilang ka ng 1,500 years, aabot ka dito. So you have around 400 plus 1,000, meron ka around 200 years. Kaya 4,000, i-round mong 2,000, another 2,000, meron kang 2,000, 4,000 BC. Ito na ngayon yung ating panahon ng AD. Yung first AD period. I hope nakuha po nyo. Ito po yung panahon po ng Old Testament. Ang pinag-uusapan po yung physical nation Israel. Alright? Yung physical nation Israel, seed ni Abraham yun according sa sand, makalupa. So physical lahat yun. Pero merong pangako na may darating
na magdadala ng heavenly promise at yung ngayong new covenant. Kanina pinangako. Tignan niyo, Galatians 3, balik natin, verse 16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not unto seeds as of many, but as of one. Yung pangako niya, hindi ibinigay sa marami. Pero kanino? Sa ilan? Sa isa. Sino? Si Kristo. O hindi, ito yon. Kasi ito, ang pinangakon dito is the 12 tribes. Pero ito, another kind of seed. Ang batayan ng pangako, isa lang. Sino? Si Kristo. Kung may Kristo pa, mayroon ba tayo na pangako? Wala. So, nang dumating si Kristo, ano yung pinaka-event na dinala ni Kristo? Hindi ba ito? At itong ginawa ni Kristo, yan po yung nagdala ng New Covenant. Yung bagong tipan sa pagbuhos ng dugo, doon na-ratify po yung New Covenant. Kamukha rin naman po, doon sa Old Testament, nung 3 beses tinanong yung mga Israelita, doon sa Mount of Sinai, lahat ng sinabi ng Diyos sa kanila, anong sagot nyo? Yes, susundin namin lahat, magiging faithful kami diyan. Ano ginawa ni Moses? Kinuha yung Book of the Covenant, nagpatay ng hayop, inisprinkle ng blood, at inisprinkle yung tao. Ano ibig sabihin? Binding na yung kasunduan. So yung covenant nila ay sangkap yung dalawa, blessing kung susunod sila, pero kung sila magdi-disobey, sumpa, cursings. Alam niyo, sa sumpa, nakalagay po doon, unang-una po yung kalupaan, pag sila ay tumalikod sa Diyos, aalisin sila sa kalupaan. At yung kalupaan na yun, wawasakin. Nangyari po yan. Noong 586 BC, nang pinasok po ng Babylon ang Israel, winasak po yung Jerusalem. Doon sila naging captive sa Babylon until dumating yung time, dumating yung panahon po ng Second Temple na nirebuild dahil po sila ay dinala doon ni Cyrus at ng mga sumunod na mga Persian kings. Eto tayo, yung Christianity. Tayo pong mga Gentiles, wala tayo naman sa talagang picture. Tayo ay propesya lang pagdating ni Kristo. Kailan tayo pumasok sa picture? Tignan niyo, Galatians 3:14. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Naging sumpa, pinalaya, inalis ni Kristo yung sumpa ng kautusan. Tignan niyo, 14. That the blessing of Abraham might come on the, ayan po tayo, Gentiles, through whom? Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through works, through the law, through religion, through faith. Tanong, kaninong faith yan? Hindi sa iyan. Tama, kay Kristo. Tignan niyo, babaan yung konti. Doon sa verse 22. But the Scripture hath concluded all under sin, Jew and Gentile, that the promise by faith, kanino? Hindi in. Off. Ingat kayo sa Bible kasi ibang Bible nakalagay in. Pag in, sa'yo yun. Ang faith ng tao po unstable. Pero yung faith of Jesus Christ, kaninong faith yan? Kay Jesus Christ. Ano yung faith of Jesus Christ? The death, burial, resurrection. Nung naniwala ka dyan, pinawalang sala ka ng ginawa ni Kristo sa ilang kasalanan. Sa lahat ng kasalanan. Di ba kayo natutuwa doon? Alam nyo, nung maintindihan kong maigi yung gospel of Christ, ang sarap ng pakiramdam kasi hindi ka na nag-iisip ng kasalanan, nawala na yung guilt. Yung takot nawala. Ang nananatili sa isip mo, pasalamat Panginoon sa iyong kabutihan.
Sapagat ako bilang tao, hindi ko kayang i-perfect yung laman. Ay iba talagang, di ba? Pag naunawaan mo yan, ang isipin mo, paano kitang babayaran? Paano ko ibabalik yung aking utang na loob sa iyo, Panginoon? Kasi ang kapalit po niyan is buhay na walang hanggan, di ba? Ang sarap pong isipin, no? Ngayon, ito po yan. Gusto kong makita niyo po yung kaibahan nung lahi ni Abraham, yung sand at saka yung stars. Sino yung sand? In the Old Testament, isa lang po yung tinitinang mga tao ng Diyos, anak ng Diyos, sino? Yung nation Israel. The rest are Gentiles, hindi sila kasama dun sa covenant na yan. Tinan niyo po, Ephesians 2:11 po, tinan niyo. Wherefore remember that ye, tayo po yan, being Gentiles, mga hentil, pag sinabing Gentile, hindi ka taga-Israel sa laman. Alright? At ikaw ay uncircumcised sa 12 po. Na kayo ng panahong ay mga hiwalay kay Kristo. Tayo po yan, mga Gentile. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa, yung po yung Gentiles. Tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Hindi tayo kasama sa pangako, sa physical ng Diyos sa kanila, yung Old Covenant. Saan tayo naisama? Dito po sa New Covenant 13. Datapot ngayon, sabi niya, kay Kristo, Jesus, kayo na noong panahon ay nalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yung mga Gentile, dumating po dyan, nakinabang po saan? Sa pagdating ng Kristo. Kasi ang taglay po niya ay New Covenant. Hindi na pinag-uusapan kung ano yung lahi mo sa laman. Ang pinag-uusapan kung ikaw ay lahi ni Abraham ayon sa spiritual na kalagayan. Sino yung kinilalang Hudyo ng panahon na yon? Roma 2:28, tinan nyo. Sapagkat sa hindi Hudyo, kung sa labas lamang ni magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Sa panahon po ni Pablo, sa panahon po ng pagkatapos ng Kalbaryo sa krus, ang Hudyo, sa tingin ng Diyos, hindi na ito. Sino? 29. Datapot sa Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurian ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Hindi na yung laman ng pinag-uusapan. Ang kinilalang Hudyo, yung mga mananampalataya na kay Kristo. Ngayon, anong kaibahan? Ang kaibahan po, yung kanilang creation, pagkalalang, at yung kanilang tahanan. Okay. Dito po, sa physical, meron silang tinatawag dito na temple. Anong temple? Diyan po sila nag-aalay ng mga hayop. Lahat ng buhay po ng Israel umiikot lang dito sa temple. Diyan sila mag-observe ng mga feast ng Panginoon, etc. Physical. Pero ito po, ano yung temple nito? Hindi na ito. Makalangit na yung temple niya. Heavenly. Sino yung temple ng Diyos? Yung mananampalataya. Ito po hindi maintindihan ng mga taong kausap ng Panginoon nung panahon niyang nasa lupa. Sapagkat nang dumating po yung Panginoon, ang kanyang tinuturo na po yung bagay na espiritual. Hindi na yung bagay na physical sapagkat masisira na yung bagay na physical. I will give you an example po. Tingnan nyo. Nung ang mga Pariseo po, naghahanap ng kaharian. Kasi ang isip nila, kaharian sa lupa. Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Luke 17 po, 20. Tingnan nyo po, hanggang ngayon, ganito pa rin po yung isip ng mga tao ngayon, kahit nasa relihiyon sila. At palibas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto ni... kasi ang isip ng mga Pariseo yung physical na nakikita. Pero sabi ng Panginoon, ang kingdom of God hindi nakikita. Bakit? Kasi nga ay spiritual.
Bagkus ang sabi niya sa 21, sapagat narito ang kaharian ng Diyos sa nasa loob ninyo. So, ang kingdom of God, malayo ba? Physical ba? Hindi. Within you, sabi niya. Naintindihan ba nila? Hindi. Hindi pa rin. Kasi hinahanap nila, physical. Natatandaan niyo si Nicodemus? John 3:3, tinan niyo. Marami pong pagkakataon nung magtuturo yung Panginoon kasi ang kausap niya mga Hudyo, ang hinahanap ng Hudyo, physical. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, katotohanan ang sinasabing sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Paano mong unawain yan? Anong unawa ni Nicodemo? 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Anong isip ni Nicodemo? Physical or spiritual? Physical. Anong sabi ng Panginoon sa 5? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabing sa iyo, maliban ng taiping ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung tubig? Bautismo? Hindi. 6. Ang ipinanak ng ano? Yung tubig pala, physical birth. Tama ba? Lahat po tayo, galing tayo sa tubig. Tama? Naging nabuo na lang. Pero may pangalawa. At ang ipinanak ng ano? Espiritu. So, nang dumating po yung Panginoon, kanya na kayo unti-unti pinapahayag yung bagay ng langit, which is spiritual. Ganon din po ang makita nating difference dito physical temple, pagdating dito heavenly. Paano yung land? Yung kalupaan. Di ba sabi kanina kasama sa promise ni Abraham yung land? Land. Di ba? Alam niyo ba, nung si Abraham po, inutusan ng Diyos, punta ka doon, sa lupa na yan, punta nyo. Pinuntahan po ni Abraham. At narating niya. Ang tanong, nanatili ba siya? Hindi po. Umalis siya. Bakit? Ito po yung land na unawa ni Abraham. Kaya nga po mali ang unawa ng maraming futurists ngayon na naghihintay ng millennial kingdom. Nang sabi, ang millennial kingdom daw, dadating daw yan, pagdating na ni Jesus Christ sa lupa, papatayin lahat ng tao doon. At kanya itatatag ang kingdom, yung physical temple, at siya mauupo sa temple. Yan po ang ginagawa ngayon sa Middle East. Dahil sa maling unawa ng maraming Kristiyano, sinusuportahan nila yung ginagawa ng Israel, pumatay ng mga tao doon, mga bata, nakawan ng bahay, ng lupa, yung mga Palestinian doon. Walang katapusan ng giyera doon kasi sinusunod nila yung interpretasyon na yun. At sinusuportahan ng maraming Kristiyano. Nasaan na yung love thy neighbor as thyself? Nasaan yung forgive thy enemies? How many times? Alam niyo bakit? Maling unawa po. Sapagkat anong katibayan natin? Yun pong pangako ng lupa, kanino binigay? Tama? Si Abraham ba ang kanyang hinahanap na lupa, yung nasa earth? Physical ba? Umalis nga siya. Bakit? Hebrews 11 po, tinan niyo. Bakit magulo ang mundo? Dahil po sa maling doktrina. Ang doktrinang marami, naghihintay sila ng pagdating ng Kristo in a visible manner, kaya papatayin lahat ng tao dyan na hindi sasang-ayon sa kanila. Nabiktima po ang marami dyan. Ito, sabi ng Biblia, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumuroon sa isang dakong kanyang tanggaping mana, at sa yumaon na di naalalaman kung saan siya paroroon, kasi yung kanyang inheritance, ang isip una ay lupa. Ano sabi ng 9? Sa pananampalataya siya naging manglalakbay sa lupang
pangako. Nakarating na po sa salukang pangako, pero siya'y naglalakbay pa rin. Nagaya sa hindi niya sariling lupa, tumaan sa mga tolda kasama na etc. Doon na tayo sa verse. Bakit siya hindi na natili doon? Tingnan yung 13. Mahalaga po ito sapagkat yung kung nasaan si Abraham, dapat nandoon tayo kasi pangako ng Diyos kay Abraham eh. Pag hindi ka kasama ni Abraham, hindi ka kasama sa pangako. Ang tanong, nasan ba si Abraham ngayon? Ano ba hinihintay niya? Physical land or heavenly land? Ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito. At hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin? Nung namatay si Abraham, napunta ba siya sa kalupaan na yon? Hindi. Pero sabi kanina, nakapunta siya, kaya lang umalis. Ibang kalupaan ang hinahanap niya. But now, pag sinabi pong now, hindi yung now natin, yung now nung writer ng Hebrew. But now they desire a what? Better country that is an what? Heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Ano ibig sabihin? Dito pa lang po, nang dumating si Abraham doon sa promised land, kanya nakita, ay, dito yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na lupain ay alin? Yung heavenly. Naaring tanong na iba, bakit land ang ibig sabihin? Pag sinabi pong land, doon sa context, country, dwelling place, sa unawa ng Hudyo. Land, country, dwelling place. Dito maliwanag, yung country na hinahanap ni Abraham, hindi physical, kundi heavenly. Heavenly country. Right? The question, paano yung promised land na lupa? Wala na po. Sapagkat, nung violate po ng Israel yung covenant, inalis po sila doon. Ano nangyari sa land? Winasak ng Babylon. Kaya lang binalik sila dito, the second time ng second temple, pero pagdating ng 70 AD, ano nangyari? Nawasak yung temple. Nawasak yung nation Israel, wala na. Yung blessing nila, wala na. Naging 1.1 million Israel ang namatay, mga Hudyo. Yung natira, dinala ni Titus sa Rome, naging slaves. Kinalat sa ibang bansa, nasa ng Israel physical? Wala na po. Pag sinabing may Israel ngayon, nahanapan mo ng ano, dapat ilang tribo nandun? Meron bang 12 tribes ngayon na Israel, biologically? Wala. Pag tinanong mo yung mga Hudyo dyan sa Israel, kahit yung mga rabbi, nagdidebate sila. Sabi niya, Israel is a Jewish nation. Alam niyo, debate doon kung ano? Yung definition ng Hudyo. Ang sabi nila, pag sinabing Hudyo, religion ba ito o citizenship o country? Sabi ng mga rabbi, religion yan. Pag sinasabi mong Hudyo ka, dapat sumusunod ka sa 613 laws. Sumusunod ba yung Israel sa 613 laws? Kaya maraming Hudyo hindi nag-identify dyan. Kaya maling sabihin na mangyayari po uli yung physical, earthly, kingdom dominion at dadating ang Kristo. Sapagkat mismong si Abraham, hindi inaasahan yun. Ang kanyang inaasahan na ito. Sino man po ang nanampalataya dito, you are a heavenly and a spiritual people. Maliwanag sa Gospel of Christ, yung flesh mo ang pinako, yung laman mo ang pinatay, yung laman mo ang inilibing. Nakikita pa ba ng Diyos yung laman na yan? No, it's dead, buried. Ano nakita ng Diyos? Ito, yung resurrected Christ. Tama?
Anong significance po niyan sa tao? Ito po hindi maunawa ng marami, kaya hanggang binabalik-balik yung mga tao sa kasalanan, sa kautusan, kaparusahan. Itong laman natin, anong tawag dito? Sin. Singular. Ang dami pong tagapagturo ng relihiyon ng Bible, hindi makita yung difference nung singular sin at saka nung plural sins. Ang nasa isip lang nila yung plural sins yung ginagawa. Kaya yung iba sabi, dahil nagbago na kami, hindi na kami mainom, hindi na kami nagsisigarilyo, banal na kami, mas banal kami sa inyo. Mali. Yung kasalanan, nasa katawan yung pareho. Tama ba? Ang ibig sabihin nung sin na nawala na, ito yung ipinako, ito yung pinatay, ito yung nakalibing. Dahil kay Kristo, sinong nag-offer niyan? Yung Diyos. Alam ba natin yon? Hindi. Ito Romans 8:3. Wala nakakaalam sa atin kahit isa. Kahit mga apostol, kaya nga mystery yun eh. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, ano ginawa ng Diyos? God sent His own Son to in the likeness of kaninong sinful flesh? Sa lahat ng tao. And for what? But hindi sins, isang kasalanan lang pala. Ano kasalanan tinutukoy? Yung ginagawa, yung verb. Yung flesh. Kaya nga, sinful flesh eh. Tapos isang sin lang yung hinatulan, no? Tapos sinabi, condemned sin in the flesh. Yung may ginagawa? Hindi. Yan yung sin nakatanim sa ating laman, pare-pareho tayo. Kaya pag naintindihan mo ito, maintindihan mo yung kapwa mo tao, kamukha ka rin niya. Ang nagbago lang sa'yo bilang mananampalataya, alin? Ito. Yung mind. Yung isip mong nagbago. Bakit? Kasi naintindihan mo itong ginawa ni Kristo. Na yung narinig at yung pinaniwalaan, naintindihan mo, yung laman mo ang ipinako doon, yung laman mo ang pinatay, yung laman mo nakalibing na yan. Yan yung old man. But there is the new man. Sino yon? Yung resurrected Christ. Ikaw ay nabuhay na maguli dahil kanino? Hindi dahil sa iyo, kung dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. Nasaan ka ba ngayon? Na kay Kristo o na kay Adan? Tignan niyo, 1 Corinto 15:22. As in Adam, how many are dead? All. Ang tinutukoy dyan? The flesh, the first Adam. Even so, in Christ shall all be made alive. If you are in, sino in Christ dito? Ito, yung new man. Ito yung kay Adam. Oh. Ito, crucified, dead, buried. Pero ito, alive. Kaya yung true Christianity, those people na nakinig, naintindihan at naniwala. Ephesians 1:13, tinan nyo. In whom ye also trusted. Kanino? Kailan ka nagtiwala? Ang tibano ba nagtiwala ka? After that ye heard. Pwede ka ba magtiwala kung wala ka narinig? Kunyari, ba't ka nakaupo kita, talagang nakabiging bigat mo eh. Bakit? Di ba tiwala yan? Ba't ka nagtiwala sa upuan na yan? Kasi alam mo, hindi ka babagsak. Alam mo, hindi sira yan. Kaya, talagang ang buong weight mo, di ba? Ganon din yun. Bakit ka nagtiwala kay Kristo? After that you heard the word of truth. Ano yung word of truth? Diyan po debate.
Ay, yung word of truth, dapat kang gumawa. Dapat mo i-maintain ang salvation. Pag nawala, sa impyerno ka pa rin. What? Eh di, ikaw ang tagapagligtas, hindi yung Kristo. The gospel of your salvation. Ano yung gospel of your salvation? Ano? To, in 30 AD, ang sabi, past tense, tapos na yung judgment, condemned with ED. Hindi sinasabing, will condemn. No. Condemned, past tense, in 30 AD, natapos ba ni Kristo o hindi? Tapos. Kaya sabi, nung narinig mo yon, in whom also after that you what? Yun po yung problema, yung you believe. Nung naniwala ka, you were what? Sealed. Alam niyo ang mas blessing sa atin? Yung mga tao po dito, parcel pa lang yan. Tinan yung 14. Which is the what? The earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession under the praise of His glory. Why? Because dito po, wala pa sa fullness. Kasi nando pa rin yung old covenant. The fullness comes nang mawala yung old covenant, dumating yung fullness ng new covenant. And that happened po in 70 AD, nung mawala lahat ng element ng Old Covenant, nandun na yung full manifestation of the body of Christ. Kasi dito, confused po ang mga believers dito. Kasi parehong nag-i-exist yung Old at saka yung New Covenant. Nung totally mawala yung element ng 70 AD nito, lahat ng ito, naging maliwanag yun. Therefore, mga kapatid, yung ating pong ginagawang pag-aaral, hindi po tayo nagme-major sa program, sa building, sa entertainment. Ang pinakamalaga po is the what? Tingnan Ephesians 4:23. And be renewed in what? In the spirit of your mind. Sinong kausap ng Diyos? Ito. Ephesians 3:16, tinayaw. Ito po yung kalooban ng Diyos sa believers. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His, capital S, the Holy Spirit, saan? Saan? Hindi sa outward man, kundi sa inner man. Kaya habang nagbabasa ka ng Bible, that's the time, kinakausap ka ng Diyos. Hindi na po uso yung, ay, kagabi napanaginip ko, sinabi ng Diyos sa akin, ganito, ganito. Eh, may hindi ganyan sinabi ng Diyos sa akin, sinabi ng Diyos sa akin, ganito, ganito. Sino malaki, pakakalok mo, sino totoo sa dalawa? Di ba? Nang binigay ng Diyos po yung aklat, ito po yung salita ng Diyos, kinakausap tayo when you read and study this. Ikaw naman, kinakausap ng Diyos pag ikaw ay nananalangin. Eh kung panay-panalangin ka na lang, balance ba yun? Ayaw mong marinig yung sinasabi ng Diyos. Eh, hindi kayo magkakasundo. Kayong mag-asawa, kung si Mrs. na lang nagsasalita palagi, normal ba yun? O si Mr. na lang nagsasalita, tapos di kumikibo? Tapos magsasalita, ayaw kang pakinggan, normal ba yun? Di communication yun. Hearing, speaking, hearing, speaking. You have a normal, a balanced relationship with God kung meron kayong constant communication. And the way po ng communication ng Diyos is through the study. Kasi nire-renew yung ating isipan. Lastly po, 1 Corinthians 2:11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Ang sabi niya, ano ba yung mga bagay na alam ng isipan, espiritu ng tao? Eh siyempre, mga bagay ng tao. Even so, the things of God knoweth no man but the, capital S. Ang nakakaalam lang ng bagay ng Diyos ay yung Spirit of God, the Holy Ghost. 12.
Now we have received not the spirit of the world. Yung small s po dyan, that represent yung words, yung thoughts, yung imaginations, yung laman ng ating isipan. But the Spirit, which is of God, the words of God, that we might know, bira po yun, that we might know the things that are what? Grabe po, walang bayad dyan. Freely given to us of God. Di ba, ang laking blessing nun? Buti na lang nga yung mga basic things, hindi tayo sinisingil eh. Ay, yung tubig, dapat walang bayad dyan eh. Kasi nature yan eh. Pero meron, di ba? Kasi pinaprocess. Baka dumating pa no, pati hangin, may bayad na rin. Di ba? Hindi naman imposible. Lagyan ka ng metro ng hinihinga mong hangin. Pag di ka nakabayad, putol. Buti na lang libre. Yung oxygen. Eto, freely. 13. Tinan nyo. Which things also we speak. Ito po, pakatingnan nyo yung verse na ito. At dito, ito yung critical thinking. Yung sinasabi ba nito sa talino lang niya o sa sinasabi ng Diyos? Yan. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Yung man's wisdom teacheth, yan po yung ginagawa ng marami pag nabasa yung talata, ganitong ibig sabihin yan. Siya na yung nagkukwento. Maraming naloloko dyan. Kasi man's wisdom. Yung turo ng banal na Espiritu, ito, but which the Holy Ghost teacheth, paano malalaman? Comparing spiritual things with spiritual. Paano pong nakukuha yan? Pag binasa mo po yung Biblia, wala kang karapatang ikaw ang magpaliwanag dyan. Ang dapat magpapaliwanag dyan, yung mga taong involved sa loob ng Bible. Kaya, bawat talatang makita mo ang nagbibigay na interpretasyon, yung kasulatan, comparing scriptures with scriptures. Maraming nabibiktima kasi ang nagpapaliwanag, yung preacher lang. Huwag kayong papayag. Hanapan nyo ng verse. At tingnan nyo, yan ba yung context? Makita nyo yung nagsisinungaling ng mga pastor. Huwag nyo sabihin yung mga pastor, honest, mabait naman si pastor, banal naman si pastor. Hindi totoo yun. Habang nasa laman, walang banal. Walang totoo. Ang totoo, ito. Pag hinayaan nyo, hindi totoo yan kasi nagtuturo ganyan-ganyan lang. Sinungaling pastor na yun. Ang dapat tuturo ng pastor, sinabi ba ng Biblia? O itapon na natin Biblia, kanya-kanya na lang. Hindi Kaya ka naging Kristiyano na nampalataya dahil may katotohanan galing dito at binigyan ng Diyos ito. Chaos po yun, walang order pag ganun.